Good morning, good afternoon, good evening mga kaibigan Pilipino, OFW, saan man sulok ng mundo tayo naroroon, ay pagpalain tayo ng Diyos at pagkalooban tayo ng mahabang buhay bawat isa. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka. Maraming salamat po doon sa mga nag-subscribe sa channel ni Lolo Miguel, Kuya Miguel, Tatay Miguel. Tsaka doon sa merong 4 nagpa-member mga kaibigan. Salamat po sa inyo. Talagang nakakatuwa lang yung ganyang platform ni YouTube mga kaibigan. Yung 25 pesos yun sa atin mga kaibigan. Pag nasa ibang bansa ka mga kaibigan, 99 cents yun. Siyempre may tax pa ng konti yung mga abutin ng mga $1, 10 cents yung mga kaibigan. Thank you. Agbyag. Diba? Ay, lalakad ako kanina. Nakapulot ako ng sombrero. Siyempre, nisprehan ng maraming alcohol. Eh, suot naman natin ngayon. Bagay pa, ngak-ngak. Ikaw kailangan mo pa ipanghingi yung mga sombrero mo. Eh dito, napupulot lang yan. Ay, naku. Kapal ng mukha mo, ngak-ngak, Pablo. Meron ako na balitaan na na pag ito daw pala mga kaibigan, pag nagpapabili, kunyari meron siyang nauto na na isang FLM supporter mga kaibigan. Yung gusto niya mga kaibigan, makikipag-video call pala itong mga kaibigan. Tapos igaganon yung kung alin dyan, alin ang gusto mo rito. Siya daw yung mamimili mga kaibigan, ganun daw kagarapal itong mga kaibigan. O yan, gusto ko yan. Siyempre, pinipili daw yung medyo mahal mga kaibigan talaga. Yan, bilihin mo yan. O yan. Ganun daw itong makapagmando mga kaibigan sa mga sa mga OFW na nasisilo nito mga kaibigan. Pero maswerte lang ito mga kaibigan kasi yung mga supporter ni Francis Leo Antonio Marcos na nagoyo niya mga kaibigan, yung mga pahingi-hingi ng ganito mga kaibigan, FLM pa siya nun mga kaibigan. Kumbaga panggap pa siya nung mga panahon na yun mga kaibigan, hindi pa halata, di ba? Sabi nga nung nung mga tao na na yung nabanggit nga niya mga kaibigan, di ba yung yung isang nanay, naku, wag mo na akong pangalanan, i-unbox mo na lang kung gusto mo, pero wag mo nang banggitin yung pangalan ko. O dahil siyempre mahihiya yung nanay sa kanyang sarili na FLM supporter siya, tapos yung pinadalahan niya isang certified Judas Barabas Estas Ahas. Di ba nakakahiya mga kaibigan? Magsumikap ka, magbalat ka ng buto, anak ng buto, papatutungin ka Ito mga kaibigan, nagpapalabas na naman akong ano-ano mga kaibigan na sinasabi na ganito. Ang pinamumukha dito ni Ngak-Ngak Pablo sa atin mga kaibigan, sa mga supporters mga kaibigan, na hindi daw kay Francis Leo Antonio Marcos yung 3 bahay sa Green Meadows mga kaibigan. Di ba? Pakinggan natin mga kaibigan at bigyan natin ng konting reaksyon. Katibayan na kanya yung yung bahay na yun, wala siyang pinakitang big of sale o amilyar na nakapangalan pa kanya. Yung mga sinasabi, wala daw pinakitang deed of sale, mga amilyar, ganito mga kaibigan. Ito kasi, hindi ko alam kung saan nila nakuha to, kung paano nila na-acquire to mga kaibigan. Siguro, doon sa specific property mga kaibigan na nakalocate sa number 73 Swallow Drive, Green Meadow Subdivision, Quezon City mga kaibigan, is, ang pinapakita nila dito mga kaibigan is contract of lease. So, March 20 yata ito mga kaibigan, kung hindi ako nagkakamali, ay February 20, 2020 nagkapirmahan. Kasi yun yung nakikita dito mga kaibigan, yun yung pinakikita niya mga kaibigan. So, yung lessor mga kaibigan, binura nila yung pangalan with legal age, residente ng 210 Swallow Drive mga kaibigan. So, yung lessee naman mga kaibigan ay ang ating pandemic hero na si Francis Leo Antonio Marcos, Pilipino, nasa legal din na edad mga kaibigan, at residente ng number 22 Nightingale Street, Green Meadow Subdivision, Quezon City, here and after referred to as a lessee dito sa number 73 Swallow Drive mga kaibigan. Pero dito sa nginangakak ni Pablo mga kaibigan, nitong demonyong to, is pati itong isang property na to na kung saan yung legal address ni Francis Leo Antonio Marcos, itong 22 Nightingale Street mga kaibigan, pinalalabas din niya na hindi kay Francis Leo Antonio Marcos. Kung ako tatanungin mga kaibigan,
Ito, ano to, kumbaga, family house. Ito nga, 22 Nightingale Street, mga kaibigan. It belong to the family. Yung bahay na to. Personal ko na lang opinion yan, ha. Personal kong nararamdaman, personal kong nakikita, mga kaibigan. Dahil, alam naman natin, mga kaibigan, na matagal na ang isang Francis Leo Antonio Marcos naninirahan dyan. At nakita nyo naman yung nung inikot tayo nila Sekyama dyan, mga kaibigan, di ba? Bukod tangi, yun lang yung bahay na kung saan inikot tayo nila Sekyama, nila Sek AC, tsaka ni Sister Luan Piñano, mga kaibigan, di ba? So, nasasabi ni Francis Leo Antonio Marcos na tatlo ang bahay niya sa Green Meadows Subdivision, mga kaibigan. So, ito nakapagpakita sila ng ng isang dito dun sa number 73 na Swallow Drive, mga kaibigan, na lessee. Pag lessee ka, mga kaibigan, ibig sabihin doon nangungupahan ka, di ba? So, meron kayong lease of contract. So, nagbabind kayo ng isang kontrata. Sa loob ng 2 taon, habang nagbabayad kayo ng upa, walang problema kayo, hindi nakakancel yung pwede mong sabihin, bahay mo ito sa loob ng 2 years. Hanggang doon sa nakabind sa kontrata, kasi kung nagbabayad ka, kahit anong gawin nitong may-ari, mga kaibigan, sa loob ng 2 years, hindi kanya yung bahay na yun, kasi nagbabayad ka ng upa doon sa may-ari. Hindi kanya pwedeng basta paalisin lang ng kasi meron kayong lease of contract na 2 taon sa ganitong halaga, ganyang halaga. Para saan ba yung purpose nitong nitong bahay na to, itong at number 73 Swallow Drive, Green Meadows Subdivision, Quezon City, mga kaibigan? Para sa akin, mga kaibigan, kung para saan yung purpose nito, o yung personal ko lang na opinion, this is for business purposes, mga kaibigan. This is for accommodation of high profile guests, high profile future business partners ng isang Francis Leo Antonio Marcos, 'di ba? Nakita pa nga natin 'yung mga kaibigan, 'di ba? Yung isa yung pinagagawa niya, hindi ko alam kung yung number 73 Swallow Drive, mga kaibigan, yung sabi niya, ito pinapagawa ko kasi napakita niya yun sa kanyang live video, mga kaibigan, kung natatandaan niyo yun nung umpisa pa lang, 'di ba? So, ang pinakikita lang niya dito, mga kaibigan, list of contract nung number 73. Wala silang ipinapakita dito, mga kaibigan, na list of contract din nung number 22 Nightingale Street, tsaka yung isa pang bahay na sinasabi, di ba? So, meron mo na hindi nakapangalan sa ganitong ganyan, pero hanggat doon ka nakatira, bahay mo yun, ibig sabihin, di ba? Kung ito naman, habang nagbabayad ka dyan, bahay mo yan na masasabi mo. You have the authority to stay there, o imando mo kung ano yung gusto mo ron sa bahay, kung sino yung gusto mong patirahin doon. Yun, mga kaibigan, yun lang ko dyan, Kasi siyempre, kunyari, yung stable businessman ka, kagaya ng isang Francis Leo Antonio Marcos na malawak ang koneksyon sa larangan ng negosyo sa Pilipinas, mga kaibigan. Alam naman ang mga kaibigan nito, mga kaibigan, Bernard Chong, at kung sino-sino pa na talagang mga tanyag na negosyante sa Pilipinas. Di ba? Pakinggan natin ng konti itong ngak-ngak nito. Wala siyang pinakitang titulo ng lupa na ang hinahanap nito, ang pinamumukha nila ito tao, walang pinakikita titulo, ganito, ganyan. Sino ba kayo? Sino ba tayo para pagpakitaan ni Francis Leo Antonio Marcos ng mga personal niyang titulo ng lupa o kung ano man na personal niyang gamit? Sino tayo para pakitaan niya? Diba? We are in the authority to ask Francis Leo Antonio Marcos about that matters. Wala, diba? Si Francis Leo Antonio Marcos lang yung may karapatan magpakita niya kung gusto niyang ipakita sa atin. Di ba sinabi naman niya, mga kaibigan, paglabas niya, mga kaibigan, lahat ng mga sagot, ay lahat ng mga tanong ay kanyang bibigyan ng sagot sa atin, mga kaibigan. Di ba? O ngayon, tingnan nyo, yung isang Pastor Jam, o di ba? Nakabakbaka natin to, nakalaban to ni Lawlaw, mga kaibigan. O di ba? Pero nanahimik, nakuha niya manahimik. Di ba? Para sa pinagsamahan nila ng isang Francis Leo Antonio Marcos, di ba? Maski mismo si Pastor Jam hindi nagbibitaw ng kahit anong salita patungkol sa pagiging Marcos ni Apo Lakay natin, mga kaibigan. Ano siya dyan, yung sa apelido niya na ganyan, talagang close lahat, kahit sino tanungin mo, walang basta-basta magsasabi sa'yo. Lahat, puro usap-usapan lang, lahat tayo, lahat nagtatagpi-tagpi lang, mga kaibigan.
Pero ramdamin mo sa puso mo mga kaibigan, ibang klase ang iyong mararamdaman. Kung bukal ang iyong puso mga kaibigan, ang init. Yung init. Ngak-ngak. Binilihan ako ng asawa ko ng aircon, no? Sabi ko, gusto ko yung remote control. Yung bagong-bago yan. Yan yung gumagana. Yun. Ayaw kasi ng asawa ko na na maiinitan ako pag yung gumagawa daw ako ng vlog. Kanina na malengke kami, inawitan ko ng aircon. Binigyan niya ako ng aircon. Medyo nakakaramdam ako ng init ngayon. Ano ba klima ngayon dito? Saan ba yung mga telepono ko? Saan ba ako makakakita ng klima? Dami kasi. Hindi ko alam kung idadamputin ko. Ano ba ang klima ngayon? 0 naman 8. Kaya medyo mainit na rin ng konti. Ang dami nakabukas na sarap ipil talaga ng lamig ng air condition. Para hindi raw ako mainitan habang nagagawa tayo ng reaction. Di ba? Ayun lang mga kaibigan, basag na basag siya rito. Pakakalan pa kanya. So, ibig sabihin, umuupa lang. Ayan ngayon lang lumabas ka sa totoo lang po. Anong gusto mong ipamukha sa amin? Na ang isang Francis Leo Antonio Marcos ay umuupa ng bahay sa number 73 Swallow Drive, Green Meadows Subdivision? Anong big deal dun? Kung inuupahan nyo itong specific property na to, iimbestigahan nyo rin yung itong 22 Nightingale Street, tsaka yung isa pang address, di ba? Kung kanino nakalesi yan o kung talagang nakalesi yan, di ba? Pero dito kayo matitibag sa 22 Nightingale Street, mga kaibigan. Yan ang lehitimong bahay ni Apo Lakay natin, mga kaibigan, ba? Nabanggit nga niya nung di ba, nung nagla-live siya na na sabi niya, nagbenta siya ng isang bahay niya kasi hindi na niya kailangan. Kasi diyan na siya magpe-permanente sa sa Green Meadows. Di ba? Magkano nabentahan ni Apo Lakay nun? 140 million yata o ganun, parang ganun sa isang subdivision din, mga kaibigan. Di ba? Ngak-ngak, paano ka nakakatagal na nakasombrero? Ang hirap ka na nakasombrero na Sabagay, kahit ng kasi pangit nung hilatsa ng pagbungka mo bagay na bagay sa'yo, ahas na ahas talaga yung dating mo Di ba? Pakinggan pa natin mga ibang sasabihin nitong kasinungalingan, mga kaibigan. Matagal ng speculations ng mga tao na hindi kanya yung bahay sa Green Meadows. Pero dahil nga magagaling ang mga vlogger ni Kulaong dati. Magagaling daw silang mga vlogger ni FLM dati. Magagaling daw sila. Magagaling kayong tanga. Ayan ang masasabi ko. Tanga-tanga sa mga kaibigan. Ito, pagdating ng takdang panahon, mga kaibigan, dudungaw-dungaw na lang to sa mansyon natin. At talaga baka magpatiwakal na itong mga to. Pati yung politiko, susuportahan itong mga to, mga kaibigan. Punta na gigibain natin at aanoy natin, titibagin natin. Anak ng patuting. Diba? Kami yun magagaling kaming mga vlogger Yay! Magagaling daw silang mga vlogger. Anong ginaling mo? Anong patuting ka? Anong ginaling mo? Magaling kang mambudol. Magaling kang manghingi sa mga mamis. Magaling kang mag-drive, pati nunal ng asawa mo. Ginagamit mo para makapanghingi ka. Kaya ngayon, mga kaibigan, pinagkakitaan pala nila itong nunal nung yung kasambahay na kinakasama niya na pinagkakitaan daw to ng malaki, mga kaibigan. Kaya yata parang hindi yata inilalabas yung mukha, mga kaibigan ng live. Mabubukelya yung yung mga perang nakulimbat. Kapag binanatan niya si Kulaong dati, talagang kahit pala kasinungalingan, maitatama basta may vlogger ka. Diba? Ngayon ko napatunayan yun na imposible yung sinasabi ni Kulaong na na siya
Ano, diretso mo yung salita mo. Pinag-iisipan mo maigi kasi mahirap magkamali ka, naka-live ka eh. Hindi siya Ano? Oh, hindi mo alam kung ano sasabihin mo. Ugok, ob-ob. Anak ng puta. Hindi ka bagay sa YouTube. Asa ka sa mga asa ka sa mga super chat, asa ka sa mga panghihingi, sa mga magogoyubo. Pag nakita nito medyo abroad mga kaibigan mga ito, okay to. Ganyan dyan mga kaibigan. Pero may mga shout-out nila doon mga kaibigan. Si Dragon Boy Unleash. O shout-out sa lahat. Ando doon kay Ngak Pablo mga kaibigan. Jake Magnus TV. Nando doon mga kaibigan. Naka-moderator pa yan. Sino pa doon? Dal Chris Roda Vlogs. Kung sino pa, Inay Itay. Yung mga demonyo. Babalatan din natin ulit si Inay mga kaibigan. Marami tayong mga reaction na video dyan sa mga yan. Hindi siya yung talagang katotohanan. Lahat pala ng ito katarantaduhan niya. Nag-rent lang si Kulaong pala hindi sa kanya ang tinitirahan niya. Opo, wala po pala itong pagkaari. Walang pag-aari. Diba? Anong patunay mo na wala siyang pag-aari? Umuupa ng 150,000 hanggang 200,000 isang buwan para sa isang bahay. Diba? Walang pera, no? Walang pera. Maning-mani yung 100,000. 50,000 hanggang 200,000 buwan-buwan. Maning-mani. 2 years lease mga kaibigan. Sinong pinatitira dito ni Apo Lakay mga kaibigan? Yun ang inyong alamin. Kahit po yung nakalagay dito na Nightingale, kaya yung pinapakitang meron dito with residence at 22 Nightingale District Green Meadow Subdivision, hindi rin po kanya yan. Hindi kanya. Kanino? Patunayan mong hindi kanya. Patunayan mong wala siyang karapatan dyan sa bahay na yan. Patunayan mo. Yan ang patunayan mo. Kasi dito, wala kang pinapatunayan dito eh. Ang pinakikita mo rito ay yung mga karapatan ng isang Francis Leo Antonio Marcos na list of contract niya dun sa isang bahay lang yung pinakikita dito mga kaibigan. Isang bahay lang ha. 3 bahay ang pinag-uusapan natin dito mga kaibigan. So, hindi natin alam kung ano yung situation nung isang bahay. Pero itong 22 Nightingale mga kaibigan, alam naman natin nakapangalan ito sa sa soul caretaker mga kaibigan, sa personal kong opinion ha. Ito ay lihitimong si Francis Leo Antonio Marcos ang may karapatan sa bahay na ito. Yan, pakatandaan natin yan mga kaibigan ha. Yan. Ayan nakalagay dyan yung tsaka yung isang yung pinapagawa niya mga kaibigan, hindi natin alam kung ano yung istorya doon mga kaibigan, di ba? Lesor, tapos yung Lesi, si Kulaong yung Lesi. Ayan. Kinam ka. Talaga pag nakita kita. Pag sinuntok ko kaya sa Malaysia itong mga kaibigan dito, sa Pangay, isang bigay lang, isang uppercut lang na gano'n mga kaibigan. Ilang taong kaya yung kulong. Kasi sigurado mga kaibigan, pag inabot yan ng hindi na makakahabol ng hininga yan eh. Panigurado yan eh. Pero wag na, pitikin na lang natin mga kaibigan, kawawa naman eh. Hikain na nga eh. Yan. Diba? Siya talagang umuupa lang. Hindi siya ang may-ari. 150,000. Umuupa siya. Sinabi ba dyan na siya ay umuupa doon sa Nightingale Street? Ha? Ang pinapakita mo dyan, starting March 1, 2020 to March 1, 2022, unless sooner terminated as hereinafter provided in the term of lease ng isang bahay lang mga kaibigan yung pinag-uusapan dito. Pero dinadamay nila sa kanilang mga pinagsasabi yung 2 pang bahay mga kaibigan, di ba? Na wala naman silang patunay. Pilit nilang inuungkat, pilit nilang binibrainwash yung mga tao na ganito, ganyan. Di ba? Kaya kung sino-sino na yung mga nagsamahan dito na mga makikitid rin yung utak, mga utak biya. Upa. Parang iba-iba yung iba-iba yung presyo ng upa dyan eh. Parang iba-iba ang presyo ng upa niya. So, hindi ka sigurado sa iyong sinasabi kasi parang lang sa'yo eh. Di ba?
ito lang number 73 na bahay yung sinasabi mo na nakapagpakita ka ng ano, ng list of contract. Yun lang ang napakita mo. Yung dalawang bahay wala ka na ipakita, kaya wala kang pwedeng sabihin patungkol dito sa dalawang bahay ni Francis Leo Antonio Marcos sa Green Meadows Subdivision. Hindi pare. Ang linaw-linaw mga kaibigan, no? Yung lessor, di ba? Ay nakatira sa 210 Swallow Drive, Green Meadows. At yung lessee naman ay isang Francis Leo Antonio Marcos Pilipino, ay residente ng number 22 Nightingale Street, mga kaibigan. So parehong tiga Green Meadows ito, mga kaibigan. Parehong lehitimong tiga Green Meadows itong ano, merong kontrata, mga kaibigan, para doon sa isang bahay din sa Green Meadows. Ganun yan. Ay, Jose, meron akong nakabasa dyan. O, sige, ano yung nabasa mo? Ang ano dito, ang katibaang ano lang naman dito, yung dating pinagyayabang ng kanyang bahay, kanya yung kanya to. Ito, akin tong apartment na to, itong unit na to, akin to. Kasi nagbabayad ako ng upa dito, kaya akin ito. O, ganun lang yung kasimple, mga kaibigan. 'Di ba? Ganun lang yung kasimple. O, kumbaga sa kotse, nakalis ka rin sa kotse ng 2 taon. O, iyo yung kotse yun sa loob ng 2 taon hanggang nagbabayad ka ng upa. 'Di ba? Pero ang pinag-uusapan nito, isang bahay lang, mga kaibigan, ha? Jesus Mariose. Hindi pala talaga kanya. So, yan lang. Hindi kanya. Okay, dito sa pinalabas ninyong ano, list of contract, hindi kanya yung ano, yung number 73 na bahay. 'Di ba? Sinasabi ba diyan na yung Nightingale tsaka yung isang bahay hindi rin kanya? Sinasabi ba diyan? Ha? Ngak-ngak, ob-ob. Naman yung ano natin, hindi ko naman na-elaborate o... Oh. Tapos pati yung mga ano, itong si Rosalinda Ahas na kakupal nila. Oh, di ba? Nag-rent lang si ano, ganyan, oh, di ba? Ang sasama kasi ng mga words nila, mga kaibigan, di ba? Yung words ng mga UTW, nire-recycle nila ngayon, mga kaibigan. Recycle talaga yung ginagawa nila, pero walang ano talaga, walang bilang, mga kaibigan, walang ano. Bagsak na nga to si Ngak-Ngak, mga kaibigan, knockout na to, eh. Di ba? Pero siyempre, sa social media tayo, kami mga vloggers, siyempre gagawa namin ng reaction tong mga ahas na to. Ano ang pa sa inyo? Talagang ito, pirmado ni Culaong na hindi talaga kanya. Pinirmahan niya na hindi kanya o pinirmahan ni Francis Leo Antonio Marcos yung list of contract? Pumirma si Antonio Marcos ng list of contract. Ano masama dun? Oh, nakipag-bind siya, nakipag-kontrata siya para sa uupahan yung bahay na for whatever purpose is this one. 'Di ba? None of our business. 'Di ba? And none of your business also, 'di ba? Oh. Talagang ano ka, lawlaw depender ka. Puta, si lawlaw ang anuhin mo dahil talagang pag ano, asan ba yung patulpo nyo? Puta, nananabik na kaming ano, yung mga FFCI worldwide, eh. Talagang kapanapanabik na yung mga ano, yung patulpo nyo, eh. Ano ba nangyari sa patulpo? Parang umurong ang ano, yung lawlaw, parang sabi gano'n yung lawlaw, hihi, delikado tayo sa tulpo, delikado tayo. Di ba? Talagang ano lang, umuho pa lang ito. Nakita natin yung ano. Di ba dati parang big deal pag nakita yung ano, yung ano ba tawag doon? Parang ang laking ano sa kanila impact yung pag nakita daw yung signature ni Culaong, parang ano, parang takot na takot pa sila o ewan ko kung ano nila. Diba? Kaeng-ingan tayo. Eng-ing to, mga kaibigan, abnoy. Diba? Pagkagalan lang natin, mga kaibigan, abnoy nga, eh. Tingnan lang natin. Aso ang ano dito, marami itong naguguyo, mga kaibigan, no? Hindi ko lang talaga, hindi ko pa ma-finalize, mga kaibigan, kung talagang ano na, si Dragon Boy ay nabulungan na ni Judas, mga kaibigan. Di ba? Pag ito talaga na kumpirmado na nabulungan ni Judas, putang na Dragon Boy, putang na magsusuper saiyan ako, pukir, kakalain kita, anak ng patuting ka. Kung ano ang kanilang kinakatakot. Pero wala naman palang dapat ikatakot, eh. Si Don Roberto, eh.
di ba kilala ko nung nireaksyonan ko yung reaksyon niya kay Tol Askal. Ako ng puta, bila nag-text sa akin ng sa messenger. Sabay tawag ito, sabay yung unfriend tsaka yung block, mga kaibigan. Doon sa nakala naman niya, nire-reply ako siya. Anak na po, makakabubuhan ninyo talaga. Sa firma ni Culaong, kasi wala namang maaagaw eh. Wala namang maaagaw na pag-aari. Walang maaagaw na kung ano man pa na pera o kayamanan, kasi wala naman pa. Ang mga bukang bibig nila, mga kaibigan, pera, kayamanan, pera, kayamanan, pera, kayamanan. Kaya sila dumikit sa isang Francis Leo Antonio Marcos dahil sa pera, dahil sa kayamanan, di ba? Hindi sila sumuporta kay Francis Leo Antonio Marcos dahil sa adhikain, dahil sa talagang kabayanihang ginawa ni Francis Leo Antonio Marcos. Yun ang pinagkaiba sa aming mga naiwan dito at sa inyong mga tumiwalag na mga ahas, di ba? Kasi puro kayo pera. Pera ang tinitingnan nyo sa isang tao. 'Di ba? Kami dito ang tiningnan namin kay Francis Leo Antonio Marcos at kung bakit kami naninindigan hanggang sa mga oras na to ay dahil nirirespeto, kinikilala namin yung kabayanihang ginawa ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Malinaw yan. At hindi bibitaw ang mga taong may paninindigan para kay Francis Leo Antonio Marcos. Hindi kami katulad din yung mga ahas o lupong. May pa-epek-epek pa dati tayo na, ay baka makita yung ni Culaong. Pa-epek mo lang yun. Pa-epek mo lang yun. Kasi meron mga tao magagaling gumaya ng Pa-epek mo lang yun. Di ba? Yung lessor, yung perma ng lessor, yung pangalan ng lessor, tapos sign in the presence of yung witness, mga kaibigan, para dito sa list of contract ito, mga kaibigan, February 20, 2020, mga kaibigan, naganap yung permahan dito, mga kaibigan, di ba? Tapos tinakpan nila yung pangalan ng lessor, tinakpan nila yung pangalan ng witness, mga kaibigan, di ba? Tapos ipinanlalandakan nila ang perma at pangalan ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Bakit? Di ba? Talagang ang nito, mga kaibigan, is talagang, ito na nga ngayon sinasabi, mga kaibigan, talagang babalik yung mga basher, mga kaibigan. So, ito na yung bago ni recruit. Kumbaga, ayaw na siguro ng mga UTW, mga kaibigan, makialam. Ayaw na nila, suko na sila, mga kaibigan. Parang ito ngayon yung na-recruit. Kailangan na naman, sirain na naman yung pagkatao ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Dahil talagang, napakalakas ng isang Francis Leo Antonio Marcos pagdating sa magiging halalan sa 2022. Talagang hindi nila magigibayan, mga kaibigan. Siguradong mananalo ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Hindi natin pababayaan ang isang Francis Leo Antonio Marcos para sa 2022. Yung mga magiging manok nito, mga kaibigan, sigurado olat. Talaga, itagaan nyo na. Sigurado olat talaga. Kung saan nyo gusto itagaan nyo na. At olat talaga, mga kaibigan, kung sino yung susuportahan nito. Ayan, diba? Ayan yung firmado ni Culaong. Di ba? Kung di ba mga kahayupan yung mga yung mga pinagagagawa, di ba? Kaya nga bagsak na nga, mga kaibigan, yung mga nanonood dito eh. 3,000 na lang, 2,000 na lang, mga kaibigan. Pati yung mga super chat, mga kaibigan eh. Talagang para sa pilitan na, uy, ano ka naman, ganyan ka naman, di ba? Lesi, buo pa. Eto daw po, kaya po eh. Bili ka ba naman tanga? Lesi, umuupa. Tama! Lesi, umuupa. Doon sa number 73 na bahay. Napakita mo ba rito yung 3 bahay? Napakita mo ba kung sino yung nagmamay-ari ng 3 bahay? O dito maaari, meron kayo nakuha. Yung Nightingale, may makukuha ka bang impormasyon dyan? Masasabi mo ba yan na na yung paratang mo na hindi kay Apo Lakay yan? Ha? Parang mo, sige, hindi kay Apo Lakay. Pero si Apo Lakay ang may karapatan doon sa bahay na yun. Gumamit. May magagawa ka ba? Wala! Ngak-ngak! So, nakuha. Kaya ito, na binibigay na nagpasa sa atin ito. Kasi nung time na yon na nangangailangan ng patunay na siya ay doon nakatira sa bahay na yon,
Commercial muna tayo mga kaibigan, sandali lang ha. Ano tayo kay TV Boss yun. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can, yeah, that's long. We can get rid. Parang mga timang, di ba? Timang talaga sa tingin mo. Kaya ikaw, bansot, sa tingin mo. So they be true to your country, work hard for the people. Balik tayo dito kay Ngak-Ngak. Kung ano pa yung mga pinagsasabi nito. Ayun. Kailangan daw kung mayroong makapagpatunay na sa kanya yung, parang doon siya nakatira sa bahay na yun. Kailangan may makapagpatunay na doon siya nakatira doon sa bahay na yun. Sa Nightingale, mga kaibigan, number 22, pinatunayan na to. Ilang beses na nila Sek Yama, nila Sek AC. Nakita naman natin mga kaibigan, inikot nila tayo doon sa bahay. Tahimik na tahimik, malungkot yung bahay mga kaibigan. Dahil wala yung yung master ng bahay mga kaibigan. Wala yung may-ari, wala yung amo. Di ba? Nasa bakasyon. Di ba? Pero itong dalawang bahay na bukod dyan, ito siguro yung number 73. Nakikita naman natin mga kaibigan, di ba? Doon sa list of contract naman na sinasabi, na kompleto yung bahay. Talagang inupahan lang ng buo yung bahay mga kaibigan. Pero yung isa na mga kaibigan, yung pinapagawa niya, di ba kasi na-vlog ni Apula kayo na ito yung pinagagawa ko o yung ganyan, napakita niya yun mga kaibigan. So di ba? Ano yun? Di ba? Ano lang, guni-guni lang ba yun? Hindi kay Apula kayo yun. O kanino yun? Magpakita nga kayo ng yun ay nakalis. At itong number 22 kung saan nagsayawan sila ni Tirso Romantico, yun ang ipakita nyo na na nakalis. Diyan ako bibilib sa inyo kung may mapapakita kayong itong number 22 Nightingale Street is nakalis lang sa isang Francis Leo Antonio Marcos o nangungupahan lang ang isang Francis Leo Antonio Marcos dito. Yan ang dyan. Pero itong mga ganito na walang epek yan. Anak ng patuting, wala na talaga kayo mailabas. Yan pa yung sabi yung mga pasabog. Ano pasabog yan? Mas masarap papahinggan yung watosi dyan eh. Parang lang yan, sindi ng posporo. Ang binigay sa kanya, ang binigay sa kanya, ang inaasahan na ibibigay sa kanya, parang detoxing. Yeah. Sino kaya kausap dito mga kaibigan? Si Laulaw siguro mga kaibigan. Yung kausap dito. Kasi parang ang nito ni Laulaw mga kaibigan, baka naghahanap ito ng ng titulo o naghahanap ito ng tawag dito yung mana o yung Kaya ang pinakita siguro ni Apulakay natin mga kaibigan is itong bahay na kanyang inuupahan mga kaibigan para pag may nagtanong, yun yung ipapakita niya na nangungupahan lang sa mga kaibigan sa Green Meadows, 'di ba? Pero yung number 22 mga kaibigan kung saan doon naka-post yung mga family picture niya, yung niya, yung ganito ganyan, 'di ba? Wala silang mailalabas diyan mga kaibigan. Wala silang mapapatunayan diyan, 'di ba? Pero tayo alam natin kung ano 'yun, 'di ba? Kaya doon lang tayo. Titulo ng lupa na nakapangalan kay Kulao. Pero ang nakalagay, Messi. Tweet. Di ba? Ano ba yung pinatutungkulan mo rito? Yung number 73 na bahay na inuupahan. Tapos na tayo doon eh. Okay na doon eh. Ano pa yung pinoportray mo sa mga tao? Ha? Iisang bahay lang yung pinag-uusapan dito eh. Tatalong ka ngayon doon sa number 22 Nightingale Street. Wala ka namang maipakita na ganyan. Isang bahay lang yung pinag-uusapan dito eh. Ngak-ngak, tanga, ob-ob. Anong bibilugin mo na naman yung ulo ng mga ilang supporter. Yung mga aanga-anga naman, ay, si Ngak-ngak ang galing. Si Ngak-ngak ang galing. Tama. Anak ng patuting. Ibig sabihin, nung sinabi kay Nymeria na pamana sa kanya yung bahay na yon, di ba? Pamana sa kanya. Sa kanya na rin mismo nang galing mga kaibigan. Paano kung yung number 22 Nightingale Street sa Green Meadows at saka yung isa pa ipamana kay Francis Leo Antonio Marcos?
Bakit kailangan nilang kalkalin yung ano, yung mga titulo-titulo ganyan? Kasi ganyan ang style nito ni ni Budol Queen, ni Lawlaw, mga kaibigan. Interesado yung mga kaibigan sa mga properties, lalo doon Green Meadows, mga kaibigan, at sa kanya yung SPA. Baka mamaya ang gawin nito, mga kaibigan, is isanla, mga kaibigan, tapos tutubuan ng malaki, ganyan-ganyan, hanggang sa iilitin niya yung bahay, mga kaibigan. Kadaang milyon ang kikitain niya rito, mga kaibigan. Pero mautak ang isang Francis Leo Antonio Marcos. Ang pinakita siguro sa kanya, itong list of contract lang. Budol, eg. Akala mo maiisahan mo? Hindi pakikita sa'yo ni Apula kayan. Yung mga yung mga papeles na yan is for Francis Leo Antonio's eyes only, and dun sa mga trusted ni Apulacay at dun sa mga attorney. Ay naku, gak. Ang pinakikita mo, list of contract ng isang bahay na inuupahan dun sa Green Meadows. For which purpose this one? Business or leisure or for the guest, I don't know. Bakit dinadamay mo pati yung dalawa pang bahay? Tanga. Tanga talaga. May ni Pacifico Marcos, yung bahay na yun, hindi pala pamana, kundi renta. Yun, ate. Dinamay mo pa ang namayapang si Dr. Pacifico Edralin Marcos ng patuting. Pag narinig ito ng mga anak ni Dr. Pacifico na iba, baka balatan ka talaga ng buhay. Ingat-ingat ka dyan. Glory and me vlog, yan, shout out po sa inyo. Welcome po. Yun, David Ray Leslie is a person who rents land of all property from a lessor. Oh, ito pa, Dark Lord, Dark Power, di ba? Title pala, mga kaibigan, no? Itim na Panginoon, itim na kapangyarihan. Di ba? Yan yung mga taga-subaybay ni Ngak Pablo ngayon, mga kaibigan, mga demonyo nga eh. Di ba? Kinuha pa sa ginugil pa, mga kaibigan, kinapi-paste pa, nilagay dito. Wala nang problema dyan eh. The lessee is also known as the tenant and must approach specific obligations as defined in the lease agreement and by the law. Yeah. Dark Lord Power. Dark Power. Yun, diba? Ayun, o diba? Tanga! Ob-ob! Anak ng patuting. Tanga po. Sasabihin niya siya yung bagay sa YouTube, siya daw yung pang YouTube. Ubod naman ng tanga ang patuting. Pinayatitay. Di nangungupahan pala siya doon sa dalawang bahay sa Green Meadows. Opo. Ako nakapunta pa si Jake Magnus nag-comment. Inay at Itay, di nangungupahan pala siya doon sa dalawang bahay sa Green Meadows. Ipagpalagay na natin, nangungupahan ng isang Francis Leo Antonio Marcos doon sa dalawang bahay sa Green Meadows. Paano yung number 22 Nightingale Street? Nakita naman natin, pinakita pa doon yung picture ni Dr. Pacifico Marcos, mga kaibigan. Ano kaya yung kinalaman ng isang Dr. Pacifico Marcos? O ano kaya yung kinalaman ng kumpanya ng Dr. Pacifico Edralin Marcos patungkol dun sa lupa sa number 22 Nightingale Street? Kasi yung mga lihitimong mayayaman, mga kaibigan, hindi nagpapangalan basta-basta yan sa kanilang mga pangalan ng kanilang mga properties, mga kaibigan. Personal kong opinion, ito ay nakapangalan sa isang negosyo nila o sa isang korporasyon nila o sa isang foundation nila, mga kaibigan. Personal kong opinion yan. Ay, patuting talaga. Punso, nangungupahan lang. Si Jenny nandyan.
Hindi, Norby, nandiyan din. Sila mga ahas, baka ano to, ito yung mga panggap na ano nag-aakyat-akyat doon sa mansion, epal doon sa mansion, mga panggap, mga wala kasing utak. Tapos, ang kapal pa ng mukha magdididiga doon sa mga beauties ng FLM family, di ba? Napatuti. Ito naman, isa pa tatanga-tanga naman din to si Jake Macron. Inayat itay, nangungupahan pala siya doon sa 2 bahay. Ilang bahay ba yung pinag-uusapan dito mga kaibigan sa Green Meadows? 3 mga kaibigan. Nakalimutan niya yung isa. Ay, naku po. SKL Vlog, shoutout. Ayan si Kuya Shooter. SPKL Vlog. Shoutout, Super. Kasi siyempre, promote your channel. Siya sa lagay ba, promote your channel. Ganun lang ba yun? Super chat ka muna o kaya mag-sponsor ka muna plus yung bayad mo sa akin. Style mo ngak bulok. MK45 USA, si Kuya Mac Bautista. Bawat isa ay may kalayaan kung saan nais pumanig, maging sa tama o sa mali man. Yun. Talaga mga kaibigan, bawat isa ay may kalayaan kung saan nais pumanig, maging sa tama o sa mali man. O di ba? Kayo mga kaibigan, saan kayo papanig? Sa tama o sa mali? Di ba? Puso ang pairalin. Siyempre sa tama tayo. Ba't tayo papanig dito sa mga mali? Di ba? Sila alam na nilang mali yung papanigan nila, pero may karapatan daw sila pumanig sa mali. Di ba? Mga demonyo nga mga kaibigan. Alam ang karapatan ng bawat isa. Yes, tama po yan. Pero huwag natin pipigilan ng kahit sino na gawin ang gusto nila. Katulad nung, ano nyo na yan, hayaan nyo na yan, huwag nyo na content si Kulaong. Pakinggan natin mga kaibigan, huwag na raw i-content si Apo Lakay mga kaibigan ha. Tiyan natin yung isasagot ni Ngak-Ngak mga kaibigan. Walang makakapagpahinto sa akin. Wala daw makakapagpahinto sa kanya. Wala naman problema kasi pag huminto ka, wala ka na, nga. Magbabalik ka na naman, magkukuskus ka na naman ng kubeta, magkukuskus ka na naman ng mga baso. Ayaw na siguro siya bumalik sa ganun mga kaibigan. Kumbaga talagang hanggat mainit, full blast talaga yung pag-YouTube ni Ngak-Ngak Pablo mga kaibigan, para talagang lahat ng pera na pwede niyang malikom, lahat ng pwede niyang mauto, lahat ng pwede niyang makamkam, hanggat may supporter, hanggat may maniniwala sa kanya mga kaibigan, talagang sasamantalahin na nito mga kaibigan. Talagang kakabig na ito ng pinakamalaking makakabig niya. Ganun yung ginagawa ngayon nito ni Ngak-Ngak mga kaibigan, diba? Hindi yan basta bababa ng YouTube ng hindi nakakabig ng maraming salapi. Ewan ko sa content vloggers, pero sa akin po, walang makakapagpahinto sa pag-content. Wala nang problema, mag-content ka na mag-content. Kahit wala naman sa isa yung kino-content mo. Siyempre, ganito rin kami mga small vlogger, YouTuber, di ba? Babarahin naman namin yung mga katangahan na kino-content mo. Talaga! Ay, Kulaong. Tira mo? Talaga, tuwing maririnig kong yun ang hangganan sa akin mga kaibigan yung tawagin mo ng ganun pangalan si Apo Francis Leo Antonio Marcos, yung kawalan ng galang, respeto, pagkilala, pagmamahal sa isang pandemic hero, talagang itataya ko talaga mga kaibigan. Bibigwasan ko talaga mga kaibigan kung talaga sa harapan ko makita kami, sasabihin niya bibigwasan ko talaga ito mga kaibigan. Hindi talaga pwedeng hindi. Ewan ko kung hindi talaga maghiwala yung pangalan itong mga kaibigan. Sigurado yan. Anak ng patuting. Malingan niya, dapat ilabas at ipaalam sa mga tao. Uy, mga kaibigan, talaga naka-plus pa mga kaibigan yung mga gano'n, no? Please subscribe. Cholo and me, hot page, YouTube, Sa lagay ba naman anak ng patuting kagakak. Diyan ka, kakabig ka talaga dyan. Naku, mag-ingat kayo mga kaibigan yan. Promote yung channel mga kaibigan. Kwartahan kayo nitong mga to. Hindi naman yan tumutulong sa kapwa Pilipino mga kaibigan. Ang tanging layunin lang yan ay magkamal sila ng pansarili nila. Diba?
Walang pakialam yan sa kapwa Pilipino. Ang pakialam lang nila yung makukulimbat nila, makukuha nila sa panguuto nila, yung sa mga buladas nila mga kaibigan. Yun yan. Walang pagtulong sa kapwa Pilipino yan. Walang bayanihan dyan sa mga yan. Walang ano dyan. Walang humanitarian sa mga yan mga kaibigan. Pera-pera talaga laban nitong mga ungas na to. Ma'am Imelda Nakamura, salamat nga po pala sa pahabol mo na regalo sa akin. Salamat po. Love you po. Yan, sabi ni. Oh, no? Pati si Chen Norbin mga kaibigan, no? Mayroon pang Imelda Nakamura na pinasasalamatan. May pahabol mo na regalo. Alam ko, ang kakapal naman ng mukha nyo manghihingi ng mga regalo. Di ba? May pahabol pa na regalo. May pahabol ka na hingi. Di ba? Iba yung hingi sa kusa. Yan, BTV. Yan, kay Nanay Imelda Nakamura. Virginia Romero. Yan, good. More night, Cosmac and everyone. Yun. Nabola niya Bernard Chong, sabi ni Inayat Itay. Ito nga po Inayat Itay. Sinasabi ni Lawlaw na bola daw ang isang Bernard Chong. Gano'n mo kakilala ang Bernard Chong? Lawlaw. Alam mo ba kung ano ang pinagsamahan ng isang Bernard Chong at isang Francis Leo Antonio Marcos para sabihin mong nabola o na ano ang isang Bernard? Di ba? Kutang mag-iingat ka dyan sa mga pananalita mo na yan. Tako, talaga may kalalagyan ka dyan. Konti na lang mga kaibigan, konting tiis na lang. At lahat na sasabihin natin itong mga kaibigan ay manggagaling na mismo sa ating Apulakay mga kaibigan. Konting tiis na lang, konting pananalig na lang mga kaibigan. Talagang ang nakatakda ay nakatakda. Lilipad at lilipad ang agila mga kaibigan. Nakatakda yan. Taga nyo na yan. Sigurado yan. Itay Naimerian ang nasa isip ko, itong si Kulaong, tingin ko, kasi si Bernard Chong ay isang negosyante. Baka mamaya, alam niyo yung kwento ng mga gold bars, mga ganyan, baka na. Yan, ngak-ngak ha. Yung sinasabi mo na yan, baka ganito, baka ganyan. Sa tingin mong ano. Anong akala mo sa isang Bernard Chong? Tanga? Ob-ob katulad mo? Ha? Isang Bernard Chong? Madadali mo? No. Ang isang Bernard Chong hindi basta-basta nakikipagkaibigan sa isang tao. Hindi yan magiging best man ni Francis Leo Antonio Marcos ng ganun-ganun lang. Tanga ka, Makmak Pablo. Ob-ob. Kwentuhan ng mga kung ano-ano mga bagay, negosyante yung tao. Siyempre, mamumuhunan niya, lalo na kung kapanipaniwala, diba? Kaya tingin ko, biktima rin dito si Bernard Chong. Biktima daw ang isang Bernard Chong. Mag-hinay-hinay ka ng pananalita mo, hindi mo kilala ang isang Bernard Chong. Hindi mo alam ang pinagsamahan ng isang Bernard Chong at Francis Leo Antonio Marcos. Pero lalabas din yung mga kaibigan, talagang makikita rin natin yan. Malapit na tayo sa sa talagang yung pinaka-highlight natin mga kaibigan na lahat itong mga to wawalisin natin kasama yung mga trapo na politiko na kung sino man yung mga ipopromote nito. Makikita natin yung mga kaibigan sa mga darating na Yan. So, eto, katibayan ang to ng ang pangloloko ni Kulaong na pagpapanggap niya na bahay niya yun. Diba, meron nga siyang video noon na lumabas na ano ba yung video niya, sinasabi niya kapitbahay niya yung kapitbahay daw niya si ganito, si ganyan. Di ba? Ano yung pagpapanggap doon na hindi kay Francis Leo Antonio Marcos? Anong kinalaman nun, ngak-ngak? Ano yung kinalaman nun? Anong sinasabi mo? Ano yung logic niya sinasabi mo? kapatid ni Chris Aquino, nakalimutan ko. Kung ano-ano sinasabi niya. Sino ba kapatid ni Chris Aquino? Si Noy, si Pinoy, sino pa ba? Isang babae. Wala na. Ano bang connection yan? Mario. Doon pa lang, bakit di tayo na kapatid ni Chris Aquino? Balikan natin. Anong ba sinasabi niyo to? So, eto, katibayan ang to ng ang pangloloko ni Kulaong na pagpapanggap niya na bahay niya yun. Pagpapanggap ni Apulakay natin na bahay niya yun. Kailan nagpanggap ang isang Francis Leo Antonio Marcos na bahay niya yung yung sinasabi na ganun? Saan ba yung sa Nightingale ba yung sinutumbok mo dyan? O yung isang bahay na pinagagawa? O yung inuupahan na sinasabi nyo itong number 73 na to?
Ano ba? Hindi ka maintindihan kayo eh. Diba, meron nga siyang video noon na lumabas na ano ba yung video niya, sinasabi niya, kapitbahay niya si yung kapatid ni Chris Aquino, nakalimutan ko. Kung ano-ano sinasabi niya. Diyos Mario. Doon pa lang, bakit di tayo naniwala, ano? Ba't di tayo na bigyan ng ano na siraulo pala talaga itong pulaon na to? Nakakagigil talaga mga kaibigan, ano? Pero, kailangan sabi ko sa inyo, pag manonood kayo dito sa mga tao na to, kailangan talaga ng tibay ng dibdib. Talagang durugan ng puso ito mga kaibigan. Puso nito, bato rin ito mga kaibigan. Kung ito, demonyo, puta na ako pupuksa sa mga demonyo na to. Anak ng puta, talagang, hindi ko i-atrasan mga kaibigan. Mapaano mga laban mga kaibigan. Pero huwag mo sasabihin niya sila Chris Aquino doon nagpategi kay Nino. Eh, bata-bata pa ni Chris Aquino doon. Yeah. Roda, Nakagawa. Yeah. Thank you po sa inyong super sticker. Nancy Kuya Bill Hernandez, thank you po sa inyong super sticker. Yeah. Discount kasi yan, Mac. Pinandiwala ni Kupal ang mga tao sa SOCMED na mga bahay na yon. Mayaman siya at maraming negosyo para bumili sa kanya at later on hihingi ng donasyon. Scam lahat. Ito pa, isa pa itong tarantado na to. Di ba? Paano nyo napatunayan na ba't sinasabi nyo ngayon na scammer ang isang Francis Leo Antonio Marcos? Maglabas kayo ng pruweba. Kailan pa naging scam ang bayanihan ng mga Pilipino? Yun, kasi pera lang talaga mga kaibigan, yung punot dulo nito mga kaibigan eh. Yung mga pinalalabas ito talagang parang continuation nito mga kaibigan nung ano eh. Kumbaga yung mga UTW ayaw na nila. Dahil nakasuhan na sila o ganito, ayaw na nila, di na nila kaya manira ng puri mga kaibigan. So baka ito naman yung mga nirecruit mga kaibigan. So wala sila magawa kundi mag-ahas kasi nabayaran sila mga kaibigan. Ito yung mga taong walang prinsipyo, walang mga bayag. Judas, Barabas, Estas, Ahas, traidor. Diba? Yun, di ba? Yan ang patunay na scam lahat. Panggap na mayaman, panggap na kanya yung bahay, panggap na kanya yung mga maraming sasakyan, pero hinihiram lang pala. Oh, ngayon, hiram. Ano ba yung hiram? Kumbaga, itong relo na to, para peram nga, susuotin ko. Ganun ba yun? Ha? Naku nga, galing-galingan mo nga yung pagpapaliwanag mo. Nakawawa naman yung mga taong matatangay nito mga kaibigan. Ang dami dito mga vloggers, mga kaibigan na natangay mga kaibigan sa katangahan nitong mga to. 'Di ba? Anak ng patutik talaga. Pagdating ng araw, nakatanghod na lang kayo sa amin. Yan ang pakatandaan ninyo. Hindi na kayo makakakatok o hindi na kayo makakatungtong sa FLM family. Itaga nyo sa bato yan. Dahil kung makakatungtong kayo muli, kayong mga humudas, lalong-lalo ka na, itong si Jojo de Guzman, itong sila Jake Magnus, itong sila tapos nagkaroon ng malaking pagtitipon mga kaibigan, tapos makikita ko itong mga tudong mga kaibigan. Talagang hahamunin ko talaga ng square to mga kaibigan, yung maliit lang talaga, yung walang takbuhan, bigwasan lang talaga mga kaibigan. Talagang paaduguan lang talaga, permahan ng kontrata na walang demandahan, walang talagang bigwasan lang ng suntok. Talagang hindi ko aatrasan itong mga kaibigan. Gusto ko yung mga kaibigan eh. Kung tawagin nga namin yun nung araw na na pag kami yung talaga yung mga nagkakainitan na ng mga body lang tayo. Bigayan lang ng bigwas. 'Di ba? Walang triduran, walang basta bigwasan lang. Walang gamitan ng paa, walang gamitan ng basta purong bigwasan lang, yung paborito ko. Bigwasan lang talaga. Walang gloves, ayoko na may gloves. Malambot yun eh. Gusto ko talaga yung bigwasan, talagang kabao sa kamao, buto sa buto, balat sa balat. Hindi na pala kayo, tapusin na natin. Hinihiram lang, hindi po kanya yung expedition. Hindi daw kay Apo Laki natin yung expedition mga kaibigan. Samantalang yung mga na yan, napasulyap na sa atin ni Apo Laki mga kaibigan, yung mga rehistro yung mga kaibigan. Tapos, sasabihin nito, hindi kanya. Tanga ka eh! Tanga! Pati yung mga Ibig yung mga kaibigan, yung mga nabayaran, yung mga di ba? Sa larangan ng pera mga kaibigan, gagawin na to.
Pag ito mga kaibigan, hindi na bayaran yung naipangako na ganito ganyan dyan sa mga yan, okay na sila dyan magsusuntukan, sila dyan mag-aaway-away po, sila dyan maglalaglagan, antayin natin dyan. So, parang adventure, hindi po kanya. Lauren B. Vlog, hello po ate. Ayan, saka si ate Moro kami, nandiyan pa din. Lorna Toledo, hello po. O, yan si Bolsi. O, diba kung ano-ano sinasabi ni Kumag, ni Kulaong. Ihayag po ang buong katotohanan na magbubukasan na nalalapuang. So, ano na natin ito mga kaibigan, patuloy na natin dyan mga kaibigan. Dito, yung parang pinakaano nito, pinamumukha niya sa mga tao, doon sa mga maliligaw pa sa kanyang channel, pinamumukha niya o pinaliliwanag niya na walang pag-aaring bahay si Francis Leo Antonio Marcos sa Green Meadows. Pero ang napakita niya mga kaibigan, isang lease of contract doon sa bahay, sa number 73 na bahay mga kaibigan. Doon sa dalawang bahay, wala siya napakita mga kaibigan. So, hindi tayo pwede magbigay ng masyadong komento doon sa dalawang bahay. Basta ako, naninindigan ako na isa dito sa dalawang bahay na ito ay personal na pag-aari ni Francis Leo Antonio Marcos. Francis Leo Antonio Marcos have the full authority for this house to use whatever he want. Ganun yung nakikita ko dyan mga kaibigan. Di ba? Yung list of contract na pinakita sa kanya mga kaibigan, wala yun. List of contract lang yung mga kaibigan. Hindi dapat pinagtatalunan yun. Hindi ano yan kasi si Laulaw mga kaibigan, ang gusto niya makita, gusto niya talagang makita, talagang ano, kasi nagkaroon siya ng SPA, talagang ginagawa niya lahat yung paraan para ano, gusto niya makita kay FLM na nahalata lang siguro ni Apo Laki na talagang to parang lahat na lang ng ano, sing-sing ko, ganito ko, sanla, pera, permanent cheque, 300,000, 700,000. Siyempre, ang isang Francis Leo Antonio Marcos, posible naman hindi ka makahalata mga kaibigan na, siguro sabi lang ni Apo Laki, anak ng patuting at tarantado to, talagang bubudulin ako ng bubudulin nito. Sabi na Apo Laki, wala akong pera na. Sabay bilang kalas si inay, sabay puro humanitarian mga kaibigan, di ba? Ikainitan pa ng mga kaibigan talaga, FFCIU, FLM Family Worldwide mga kaibigan, talagang andyan, talagang ano, nagsishare ng para sa ano, sa mga humanitarian mga kaibigan, di ba? Kaya ngayon pag meron tayong big humanitarian again mga kaibigan, talagang huwag tayong titigil sa pagtulong sa maliit na halaga natin mga kaibigan na may aambag sa Mayaman Challenge ni Apo Francis Leo Antonio Marcos. Maraming Pilipino ang makikinabang dito mga kaibigan, di ba? Kaysa naman dito ka magpalipad sa channel nitong mga makasarili lang mga kaibigan na hindi gumagawa ng humanitarian sa kapwa mga kaibigan, yung mga pansarili lang nila. Kumbaga minsan magpapakitang gilas, konting rapol, konting ganito, ganyan-ganyan, pero puro pakitang tao lang yung mga kaibigan. Ang kinabig niyan 98%, yung 2% lang mga kaibigan, siyempre pakitang tao ang gagawin nitong mga ahas na to, di ba? So, walang napatunayan si Ngak Pablo mga kaibigan, di ba? Isa lang yung pinakikita niya list of contract, dinamay pa niya yung dalawang bahay na ni Apo Lakay doon sa Green Meadows mga kaibigan, dinamay pa niya doon sa isang pinakita niya na list of contract mga kaibigan, di ba? Pinanlandakan pa niya yung signature na list of contract doon na inuupahan lang yung isang bahay, di ba? Kung maglalabas ka ng ganyan, ilabas mo yung 3 bahay, di ba? Patunayan mo na hindi kay Francis Leo Antonio Marcos, lalong-lalo na yung number 22 Nightingale Street, na kung saan nakatira si Francis Leo Antonio Marcos, kung saan andun yung kanyang mga personal na kagamitan, andun yung mga kanyang mga personal things, yung mga personal portrait, mga pictures ng kanyang immediate family mga kaibigan. Talagang napakahiwaga ng pagkatao ng isang Francis Leo Antonio Marcos mga kaibigan. Talagang ano yan, ibang klase talaga mga kaibigan. Antay lang natin makalabas ng isang Francis Leo Antonio Marcos. Marami pa tayong supresang maririnig at mapapatunayan sa ating pandemic hero mga kaibigan, yung caliber ni Francis Leo Antonio Marcos sa pagtulong at yung kalibre ni Francis Leo Antonio Marcos para makapaglingkod sa ating gobyerno mga kaibigan. Yan ay pakaaba-abangan natin mga kaibigan, dahil sigurado mapapagpasya rin natin si Apo Lakay na sumabak sa politika mga kaibigan. Time will come and time will tell that uupo si Francis Leo Antonio Marcos sa upuan na kanyang nararapat na upuan. Agbyag ka Francis Leo Antonio Marcos, ang katapatan ni Lolo Miguel ay mananatili sa iyo.
Ang loyalty ko ay mananatili sa'yo. Ipaglalaban kita kahit na sinong mang-api sa'yo. Lalo na dito sa social media, ipaglalaban kita. Sana, nawa, pagdating ng panahon, alam mo naman Apo Lakay, di ba? Isa sa mga pinagkakatiwalaan mo ay family friend ni Lolo Miguel. Di ba? So, pag nakita tayo Apo Lakay, naway makamayang kita at marapatin mo na mayakap kita, mapasalamatan man lang kita doon sa mga nagawa mo para sa sambayan ng Pilipino. Di ba? Talagang overwhelming, hindi may tatago yan. Talagang 1,000,000 saludo, Apo Lakay, sa iyong ginawa noong panahon ng pandemic. Nag-iisa ka na gumawa niyan, walang makakabura niyan, walang makakahigit niyan. Kahit sinong itapat sa iyo, walang makakabura sa iyong ginawa noong panahon ng pandemic. Isang kabayanihan, isang buhay na bayani, isang kabayanihan ang iyong ipinamalas na siyang tumatak sa aming mga isipan, tumatak sa aming mga puso. Ang iyong magandang adhikain at ang iyong nais para sa ating sambayan ng Pilipino. Agbyag ka, Francis Leo Antonio Marcos, agbyag ka.